Iniulat na plano umano ng Defense Ministry ng Japan na ibigay ang 2 guided missile destroyer nito bilang isang military assistance package sa Philippine Navy, at layo nitong mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na bantayan at protektahan ang West Philippine Sea laban sa mga ginagawang aksyon ng China sa lugar. Inilunsad ang planong paglipat ng mga defense equipment dahil sa bagong military policy na kasalukuyang isinusulong ngayon ng Japanese government, at ito ay sa gitna ng posibleng pag-aproba ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa isang agreement sa pagitan ng Tokyo at Manila. Ang pagbabahagi ng defense equipment at teknolohiya sa ibang bansa ay isang bagay na imposibleng gawin noon ng Japan. Ngunit kamakailan lamang ang mga Hapon ay naging mas bukas tungkol sa ganitong posibilidad, at sinabi ng ilang opisyal ng AFP na isa umano itong malaking tulong sa kanilang kakayahan. Sinabi na isang military defense analyst na posibleng i-transfer ng Japan sa Philippine Navy ang Hatakazi-class guided missile destroyer na kinomisyon noong 1984 at ang 1959 Cold War era na Akizuki-class destroyer. Iniulat ito matapos sinabi ng isang opisyal ng European Union na nais nilang palakasin ang kanilang presensya sa rehiyon sa pamamagitan ng pagsali sa mga joint military training exercises upang ipromote ang freedom of navigation at panatilihin ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Sinabi ni EU Special Envoy to the Indo-Pacific region na si Richard Dibbles na mga bansa sa Europa ay handang magbigay ng satellite surveillance upang tulungan ang mga bansang tulad ng Pilipinas na tumugon sa mga natural disaster at protektahan ang kanilang interes laban sa mga ginagawang pamimilit ng China. Ang hakbang na ito ay bahagi ng isang estratehiya ng European Union na kung saan ay naglalayong bigyang pansin ang isyu sa Indo-Pacific region at upang makatulong ito sa seguridad ng rehiyon. Sinabi ni Dibbles ng pangmatagalang pakikipag-ugnayan ay ibabatay sa pareho nilang paniniwala, kabilang ang isang pangako na igalang ang demokrasya, karapatang pantao at pagsunod sa batas. Sinabi niya sa media na mayroon silang isang malakas na interes tungkol sa pagpapanatili ng freedom of navigation at overflight, at ang global trading system ay hindi dapat maapektuhan sa tumataas na tensyon sa rehiyon. Idinagdag niya na susubukan nilang hikayatin at i-coordinate ang kanilang mga member states na ipagpatuloy ang mga ginagawa nitong naval visit at sumali sa mga pagsasanay. Ang mga naturang deployment ay magiging simple lamang, ngunit maaaring gawing regular dahil sa pagkakaroon ng mas malakas na kakayahan ng ilang mga member states nito. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na ginulat umano ng Air Force ang mga barko ng Chinese Navy at Coast Guard matapos lumipad ang mga fighter jets sa ibabaw mismo ng mga barko ng China. Dineploy umano ng Air Force ang mga fighter jets nito upang magpatrolya, at sinabi na agad umanong lumapit ang mga warplanes matapos na mataan nila ang mga Chinese vessels sa lugar. Pumalag umano ang mga Chinese at sinabihan ang mga piloto ng Air Force na umalis sa teritoryo ng China dahil labag umano sa batas ang kanilang presensya, ngunit nagmatigas ang at sinabihan ang mga Chinese na sila dapat ang umalis sa lugar. Iginiit ng mga piloto ng Air Force sa mga Chinese na nasa loob sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas at ang kanilang presensya ay labag sa international na batas at dapat din nilang respetuhin ang soberanya at interes ng bansa. Iniulat ito matapos sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning sa isang press conference na wala umanong anumang issue tungkol sa freedom of navigation at safety sa West Philippine Sea.
Sinabi niya na ang China at mga bansa sa ASEAN ay nakatuon sa epektibong pagpapatupad ng Declaration of Conduct at patuloy silang nagsasagawa ng konsultasyon tungkol sa Code of Conduct sa South China Sea. Pareho umano silang may kagustuhan at kakayahan na pangalagaan ang kapayapaan sa nasabing karagatan. Kamakailan lamang, inihayag ng mga Filipino officials na inaprubahan ng gobyerno na gamitin ng US military ang mga base nito sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement at ito ay sa gitna ng patuloy na pagiging asertibo ng China sa isla ng Taiwan. Nangako naman ang Estados Unidos na poprotektahan nito ang Pilipinas kung sakaling magkakaroon ng isang pagsalakay sa bansa. Ngunit kunestyon ni Mao ang mas pinalawak na access ng mga Amerikano sa mga military base ng bansa na kung saan dalawa sa mga ito ay malapit lamang sa Taiwan. Kunestyon niya kung tunay bang makakatulong ang deployment ng mga sundalo ng US military sa ibang bansa na naglalayong protektahan umano ang soberanya at seguridad, gayon din ang kapayapaan at estabilidad sa rehiyon, o sa halip ito ay magdudulot lamang ng isang matinding gulo sa hinaharap. Idinagdag ni Mao na umaasa sila na makikita ng malinaw ng mga bansa sa rehiyon kung sino talaga ang nagpapalakas ng tensyon sa buong Taiwan Strait at inakusahan niya ang ibang bansa na nagsusulong umano ng pansarili nilang interes sa rehiyon.